Amen. Kung nakakita na po, basahin po natin. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Ready, begin. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po muna po ay manalangin. Let's pray. O Diyos aming Ama, Diyos na dakila, makapangyarihan po sa lahat, ikaw na banal, tuwid at mahabagin. Salamat po Panginoon sa pribileyo po na binigay mo po sa amin. Kami po muli ay makapag-aral po ng iyong salita. Kami po itulungan mo na matuto Panginoon. Bigyan mo po kami ng talino. Bigyan po kami ng banal na espiritu Panginoon. Ganun din po ako na mangaral po. Bigyan mo po ng wisdom Panginoon. Tayong katotohanan lang po ng salita ang maiyayag po Panginoon. At huwag po ngayaan na makagambala po Panginoon sa amin ang kaaway sa oras po na ito. At tulungan po kami. Magkaroon po kami ng pusong mapagpakumbaba Panginoon. At nakikinig Panginoon na tenga Panginoon. Para po Panginoon kami po ay matuto Panginoon. Tapos sa inyong salita. At ikaw pong bumay po sa amin. Kaysa mamaya po Panginoon. Walang ibang pangalan mataas. Kundi pangalan mo lamang sa Panginoon Jesus. Amen. Po, marami po tayo magsiyo po. Wala po, mag-oras lang ako. Okay, para po sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, naalala naman po natin, tinalakay po ito ni Preacher Albert po last week, no? Konting background na lang po tayo sa pag-aaralan po natin, no. So, muli sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito po yung tugon ng Panginoon sa panalangin po ni Solomon, no. Sa 2 Chronicles chapter 6, yung panalangin ni Solomon para sa bayan po ng Israel. Na pakinggan ng Panginoon yung panalangin nila kapag sila ay lumapit sa Panginoon at kapag sila ay napatawarin ng Panginoon yung kasalanan ng bayan ng Israel. Kumbaga hindi pa nila nagagawa, pinapanalangin na agad ni Solomon po, no, na bigyan ng kahabagan ng Panginoon yung bayan po ng Israel na kapag sila ay tumalikod sa Panginoon. Pero yung tugon po ng Panginoon dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and sabi ng Panginoon sa verse 12, and the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. Verse 13, if I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. Verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, para po sa ating introduction, minsan alam naman po natin, di ba? Madalas pala gusto natin yung blessing ng Panginoon, yung sa buhay po natin, no. Pag may sakit tayo, gusto natin yung Panginoon pagalingin niya agad tayo. Pagka may pangangailangan tayo, gusto ng Panginoon i-provide niya agad yung mga pangangailangan po natin, no. Kumbaga, yung gusto natin agad sagot ng Panginoon. Pero ayaw natin sundin yung kondisyon niya. Yun yung madalas na natin bilang tao, no. Gusto natin yung sagot sa panalangin pero hindi tayo lagi yung willing magbago o bumalik po sa kanya ng tama o buo o totoo. So, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, malinaw po na ang sabi ng Diyos na kung ang kanyang mga tao ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ang kanyang mukha at tatalikod sa kanilang masamang gawa, siya ay makikinig, magpapatawad at maghihilom ng kanilang lupain. So, hindi lang po ito pangako, no, ng Panginoon, kundi isa rin itong yung kumbaga invitation para sa kanila na magsisi, na magkaroon ng tunay na pagsisisi po, no, sa verse 14. Pero kung isipin po natin,
bakit kaya parang walang nangyayari? Bakit parang kahit anong pray po natin, parang hindi nakikinig yung Panginoon o parang hindi niya tayo tinutugon. So, siguro, hindi problema ang Panginoon. Hindi talaga sa problema ng Panginoon, hindi siya nagkukulang po sa atin, no? Yung kapangyarihan niya hindi nagkukulang. Siguro napapaisip tayo, ang tunay na may kakulangan siguro yung natin, yung tunay na pagsisisi po natin, no? Kasi minsan nagse-settle tayo sa yung mababaw na pagsisisi. Kumbaga parang puro bibig lang po tayo. Puro salita lang. Sorry po Lord, sorry po. Pero wala tayong tunay na pagsisisi talaga. Minsan nagsisisi naman po tayo dahil may consequence na. Kumbaga kung kailan napalo na tayo ng Panginoon, doon lang tayo nagsisisi. Hindi dahil nare-realize talaga natin na mali po tayo, no. Pero ang hinahanap po ng Diyos ay hindi lang po salita. Kundi ang hinahanap po niya yung totoong puso talaga na nagpapakumbaba at nagsisisi at bumabalik po sa kanya, no. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, ang title po ng ating pong pag-aaralan ay ang Diyos ay nangangako ng pagpapala sa mga taos pusong nagsisisi. So God promises blessings to those who repent sincerely. So last week po nang napag-aralan natin kay Preacher Albert ay kung ano ba yung tamang pagsisisi talaga, no. Na yun po yung tinalakay po natin. So sa ating pong yun nga po sa ating title, God promises blessings to those who repent sincerely. Makikita natin ang pagpapala ng Diyos ay hindi basta-basta dumarating. Ito ay bunga ng pusong tunay na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. So sa ating unang puntos, dapat tayong maging taos-pusong, mapagpakumbaba at manalangin dahil dito nagsisimula ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, yun po pala, kung tayo ay merong taos-pusong o pagpapakumbaba at nananalangin, dito po nagsisimula yung pagpapala po ng Diyos sa ating buhay. Sabi po ng Panginoon dyan sa verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. So, pwede po natin maging example po dito si David. Di ba alam po natin si David ay dumating sa punto ng kanyang buhay ay nagkasala po siya. Sa yung naalala po natin kay Bathsheba, nahulog siya sa isang babae. Sa napakagandang babae na asawa ni Uriah, no. So hindi na po natin pahabain. Nag-commit po siya ng adultery with Bathsheba, which is napakalaki pong kasalanan sa Panginoon, di ba? So ano po ba ang nangyari doon? God sent Nathan the prophet to rebuke David. Ano po ang response ni David nung na-rebuke siya? 'Di ba agad siya nagpakumbaba. Hindi na siya nag-justify. Hindi niya na pinaglaban yung sarili niya. Hindi na siya nagdahilan pa na kasi ganito, ganyan. 'Di ba hindi na po nagganon si David eh. Kumbaga nag-admit na agad siya sa kasalanan po niya. So anong bunga nung ginawa ni David na pagsisisi o pag-admit ng kasalanan niya, pag-repent, 'di ba? Ang panalangin, makikita natin kay David po yung true repentance kasi sabi sa Psalms 51 verse 10, sabi niya diyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Paano po natin masasabi na totoo yung repentance ni David, di ba? Kasi nung time na yon, talagang he was broken and humble talaga. Nagpakita siya ng pagpapakumbaba sa Panginoon, which is yun yung napag-aralan natin last week. Kung tayo magkakaroon ng kung tayo magsisisi sa kasalanan natin, unang-una dapat po tayo ay mayroong humbleness sa Panginoon. Yun yung nakita natin kay David. He acknowledges sin fully talaga. Inamin niya talaga po yung kasalanan niya, no. At hiniling niya sa Panginoon na nabaguhin yung puso niya. Yun po yung panalangin ni David, yun yung niya. Hindi lang baguhin, hindi lang tanggalin yung consequence, kundi baguhin talaga yung puso niya, no. Kaya yun po yung natin, yung makikita natin na ma-apply din natin sa atin
na kung tayo po ay magsisisi sa Panginoon, wag lang natin hilingin na, diba, meron tayong consequence, wag lang natin hilingin na, Panginoon, alisin mo po ito, itong mga consequence na to, itong parusa mo ay sana po mawala na. Kundi panalangin natin na baguhin ng Panginoon po yung puso po natin, no. So ano po yung response ng Panginoon sa taong pusong nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa kanya? 'Di ba? Ano pong response kay David? Pinatawad siya. At ano pa rin siya? Tinawag pa rin siya ng Panginoon. Ano po ba ang ano ba kay David, tawag kay David, 'di ba? He was what? A man after God's own heart. 'Di ba? Napakaganda po nung nangyari kay David dahil sa kanyang tunay na pagsisisi po, sa kanyang humbleness. At pinagpatuloy pa rin ng Panginoon yung covenant sa kay David, 'di ba? Kay David po nagmula ang lineage, 'di ba? Leading to Jesus Christ, 'di ba? Ginamit pa rin ng Panginoon si David para ang Panginoong Jesucristo ay mailabas dito sa mundo through Mary, 'di ba? Yan po. So ibig sabihin, even after failure, David remained greatly used by God. So tayo rin po, makikita po natin ang blessing ng Panginoon. Kung tayo ay magsisisi, tunay na magsisisi, magpapakumbaba, magagamit pa rin po tayo ng Panginoon. Gano'n mang kalaki po yung kasalanan po na nagawa po natin, no? So true repentance, hindi lang siya yung nagsasabi lang ng sorry sa bibig. Ito ay tunay na talagang pagtalikod po sa kasalanan at paglayo sa kasalanan. Ito yung kasalanan, tumalikod tayo, layo tayo. Yun po yung tunay na repentance, no? So, ano pa po ba yung makita po natin dito? He desires God's presence. To seek His face means wanting to know God personally. Sabi po dyan ng Panginoon sa verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Ano po ba yung seek my face na tinutukoy po dito? Ulitin ko po, nasabi ko na rin naman kanina, ibig sabihin ng seek His face, meron tayong desire na makilala talaga yung Panginoon personally. Kumbaga, bilang natin siya, bilang ama natin siya, mas makilala pa natin siya. Yung relationship natin po, mas lumalim pa sa Panginoon. At kumbaga, mas mapalapit pa tayo sa Kanya through what? Through prayer, through reading His Word. Doon naman po tayo, doon naman talaga tayo magkakaroon po ng tunay na ano ba tawag dito? Magkakaroon ng paglalim ng relationship natin sa Panginoon. Parang sa mga magkakarelasyon, paano ba sila nagkakaroon ng deepen relationship, 'di ba? Hindi naman sila yung once a week lang nag-uusap. Ang mga magkakarelasyon, hindi ko na kasi na-experience paano ba yun? Sige, sa mag-asawa na lang, o sa mga mag-boyfriend. Lagi po sila nag-uusap, di ba? Lagi sila nagtatanungan, lagi sila nagkakaroon ng communication talaga, which is tayo sa Panginoon po, dapat ganoon din po tayo. Kung nais po natin na mas lumalim po yung relationship natin sa Kanya, lagi po natin siyang kausapin. By that, malalaman din po natin yung kalooban po ng Panginoon sa atin, no? So, pangatlo po, turn away from sin. You can truly seek God's face while holding on to sin. That's why, sinabi po dito, seek my face and turn from their wicked ways. Sabi ko kanina, di ba, tatalikod po tayo sa kasalanan. Lalayuan po natin. So, it means letting go of things that separate you from God and choosing Him over sin. Okay? Ito po ay consistently, hindi po to occasional. Baga lagi po natin itong gagawin. Hindi po ito yung minsanan lang, no? Araw-araw, magkaroon po tayo ng lifestyle talaga na daily na pag-pursue sa Panginoon through prayer and reading His Word, meditating on His Word, hindi lang reading pala, meditating on His Word po, no? So it implies na hanapin mo talaga ang Panginoon at ikaw talaga yung lalapit sa Panginoon. Pagpapakita ng totoong pagsisisi ay hinahanap mo talaga siya at dapat nakikita po siya sa buhay po natin.
Baga, hindi yung Diyos yung laging lalapit sa'yo. O dapat po tayo bilang mga anak niya, tayo ay lumapit sa Kanya, magsisi kung may kasalanan, at wag mo na pong hayaan na yung Panginoon ay magparusa bago tayo lumapit po sa Kanya, di ba? O bago tayo tumalikod sa kasalanan. Pangalawa po natin na puntos, dapat nating ipakita ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating kasalanan at pagbabago ng pamumuhay. Nabanggit ko rin po kanina yan. Kumbaga, pag nagsisisi po tayo, dapat nakikita po talaga sa buhay po natin. Sino po ang magandang example natin dyan? Di ba si Zacchaeus. Maalala natin si Zacchaeus ay isang tax collector. Siya ay sobra-sobra maningil. Grabe mandaya, 'di ba si Zacchaeus po. Pero nung nabalitaan niya si Jesucristo ay dadaan sa lugar nila. Tapos nagkaroon siya ng desire na makita yung Panginoong Jesus. Siguro napapatanong siya, sino ba to? Ano ba tong tao na to? Naririnig niya yung mga ginagawa ng Panginoong Jesus po, no? Si Zacchaeus. So, noong time na yon, umakyat siya sa sycamore tree, alam po natin yon. Yung Panginoon, pinuntahan siya, nilapitan siya, pinababa siya. Ano pong ginawa ni Zacchaeus doon, di ba? Fast forward na natin. Di ba po, ang ginawa ni Zacchaeus ay nagsisi siya sa kasalanan niya. Dahil nga, meron na siyang Kristo sa puso. Ano pong ginawa niya? Binalik niya yung mga ninakaw niya. Ilang beses niya binalik, hindi lang 2 times, diba? Ika-4 po. Ika-4, tapos tinulong niya sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan yung iba. Wala nang natira talaga po sa kanya kung tutuusin. So, isa po siyang napakagandang example dahil hindi lang siya nagsisi, kundi talagang nakita sa buhay niya. Siguro kung naisip ko lang po feeling ko maraming naligtas din nung time na yun talaga dahil sa buhay ni Zacchaeus. Dahil yung testimony niya nakita po ng mga tao. Kasi kilala siya sa lugar nila na na mandaraya talaga. Kilala siyang magnanakaw. Siguro yung mga tao, nagkaroon din ng kay Jesus Christ. Nagkaroon ng ang tawag dito. Pagtataka na itong tao na to, ang Jesus na to, Diyos talaga. Kasi nakapagbago siya ng isang tao napakasama, nasakim sa pera. Kaya yun po, yung sa ating puntos nga na dapat nating ipakita ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating kasalanan at pagbabago ng pamumuhay. So yun po yung isang ating example, si Zacchaeus. Just tayo naman, mga mananampalataya, kung tayo po ay mayroong pagsisisi, sa mga kasama natin sa trabaho, alam na may ginawa tayong ganito, ganyan, tapos nagbago tayo, nagsisi talaga, maaaring magtaka rin sila, o maligtas din sila sa mga sa mga kasama mo naman sa church. Kung meron kang hindi nagawang maganda, tapos nagsisi ka, nagbago ka talaga, rin sila, ma-encourage din sila, or talagang ang tawag dito, matutuwa sila na nakita meron talagang pagbabago sa buhay po natin, no? Kasi meron tayong Kristo sa puso. Yun yung bunga ng yun yung bunga po ng tunay na pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. Nakikita po sa buhay po natin, no? At sa ating pong panghuli na puntos, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng kanyang pagpapala. So, ulitin ko po, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng kanyang pagpapala. Didinggin ang ating mga panalangin, patatawarin ang ating kasalanan at pananumbalikin tayo. Sabi po ng Panginoon dyan sa verse 14, "Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." So, isang example, yun po, mismo yung bayan ng Israel. Ano po bang ginawa ng Panginoon? Diba, nakita yung favor ng Panginoon po sa kanila. Kahit na yung Israel paulit-ulit po na nagkakasala Sa totoo lang yung pag nagbabasa ka ng simula ng taon, every January to March nandiyan mo makikita yung sa Bible reading mo kung gaano napakatigas ng ulo ng Israel. Kasi paulit-ulit talaga na pagkakasala, magsisisi, babalik, tapos i-bless ng Panginoon, babalik na naman sa kasalanan.
Tapos paulit-ulit po, cycle lang, yung bayan ng Israel. Pero ano, yung pagpapala po ng Panginoon sa kanila ay nakita po dahil ano ba, yung land nila ay hindi na, kumbaga kasi sabi ng Panginoon sa verse 13, tatanggalin niya ng ulan. Kasi pag walang ulan, masisira yung mga pananim nila. Pagka may mga locust and mga peste, talaga sila, mawawalan sila ng mga kakainin nila. Lahat sila mamamatay. Pero yun po yung ginawa po ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, nakita po sa kanila yung pagpapala talaga ng Panginoon. Dahil po nung time nito ni Solomon, Israel became prosperous and respected at yung period po niya, yung time po niya ay parang kinikilala bilang golden age ng golden ages ng Israel. Parang sa Pinas, ng panahon ni Marcos. Joke lang. Dating Marcos, ha? So katulad po sa atin, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na ibibigay niya sa atin kung tayo ay magpapakumbaba, tunay na magsisisi, at tatalikod po sa kasalanan at tunay na isisik siya, no? So ano bang ibig sabihin po meron din ako napansin dito yung will heal their land. Yun lang ba ay physical na na talagang i-heal ng Panginoon yung land ng Israel. Pwede rin po natin yun ma-apply po sa atin, no, na it can also refer in restoring a broken life, bringing peace kapag merong kagulo dito sa atin po, no. At pwede rin tayo magkaroon ng spiritual revival po. Yun din yung pwede rin na makita po natin, no. So yung bayan po ng Israel, totoo naman na nagano po sila, pakumbaba sila sa Panginoon. Ang tawag dito, talagang nanalangin sila. They seek God and truly repented. Kasi yung sa mga sumunod po after nito, talagang binlas po sila ng Panginoon. Tinupad niya yung pangako niya sa bayan po ng Israel. Isang halimbawa pa po natin na pwede pong gamitin, yung sa magnanakaw po sa krus. Ano ba yung makikita natin doon sa magnanakaw sa krus? Yung isa doon na nagsisi, di ba? He acknowledges his sin. Inamin po niya na deserve niya yung kaparusahan na nangyari sa kanya. Napako siya sa krus dahil deserve niya yun. At hindi na siya nag-blame ng ibang tao pa. Pangalawa, he recognized Jesus. Sabi niya pala sa kasama niya, walang ginawa tong si Jesus. Tayo meron. At naniwala siya sa Panginoon na siya ay nanampalataya siya na yung Panginoon natin ay matuwid. Walang ginawang kasalanan. At pangatlo, he trusted Jesus. Kaya nga yung sabi niya, 'di ba, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw'y nasa iyong paraiso. Diba, yun po yung sabi ng magnanakaw. At ano ba ang resulta po nun? Siya ay talagang napunta sa paraiso kasama ni Jesus. Kumbaga, sumunod dun yung pagpapala ng Panginoon. Siya yung nagsisi, nagpakumbaba, di ba, yung magnanakaw, tumalikod sa kasalanan. Wala na pala siyang time nun, no? At kumbaga, pinagsisihan na niya yung kasalanan niya. Tapos, talagang nanampalataya siya sa Panginoon. Yun po yung isang magandang halimbawa po sa magnanakaw. Kaya nga nung Sunday, sa Seven Sayings, isa din yung paalala talaga sa atin na yung kaligtasan po natin hindi sa mabuting gawa, kundi by faith alone. Ang ating kaligtasan ay sa pananampalataya lang, hindi po sa works. So, sa pagpapatuloy po natin, ulitin ko po yung number 3. Dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng kanyang pagpapala. Nakita po natin yun sa bayan ng Israel. Nakita natin yun dun sa magnanakaw. Di ba po? Na napunta po sa paraiso. So, this shows that yung repentance po, hindi po talaga nangangailangan ng mahabang proseso. Hindi mo kailangan na mag-repent lagi maya na para patawarin ka ng Panginoon. Hindi po, di ba? Ang kailangan lang po natin ay magkaroon ng totoong puso na talagang humingi po ng
ng tawad o pagsisisi sa Panginoon. At yung pagtitiwala sa Panginoon, nagbibigay siya talaga ng immediate na blessing. So, maaari sa atin, parang impatient tayo na nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero impatient tayo na inaantay natin yung blessing. Minsan kasi hindi naman natin na papansin yung blessing, hindi lang naman po sa material things. Hindi natin alam. Yan, tulad natin ngayon, nag-aantay tayo ng sahod. Ay, tapos na pala. Kayo. Nag-aantay tayo ng sahod. Parang tagal, di ba? Pero hindi natin napapansin. Yung Panginoon, sinusustain po tayo sa kabila ng may war ngayon. Mayroon tension sa paligid natin. Meron tayong buhay na natatanggap po kada araw. Nagigising pa rin tayo. At nakakakain pa rin tayo. Nakapagpatuloy po tayo sa trabaho. Iba, nawawala ng trabaho. Pero tayo, meron pa rin work, di ba po? Yun yung pagpapala ng Panginoon sa atin, hindi lang naman sa material. So, ang pinakamagandang blessing po na natanggap po natin, di ba, sa Panginoon ay yung salvation po natin. So, yun yung isa sa dapat pinagpapasalamat natin at wag na tayong maging greedy pa na Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Nagiging parang ginagawa nating genie yung Panginoon po, no? Di po, kundi dapat maging grateful tayo dahil meron tayong kaligtasan na natamo mula po sa ating Panginoon. So ngayon, meron pong tanong sa atin, totoo ba kapag tayo nagkakasala, totoo po ba tayo nagsisisi? Totoo ba tayo nagkakaroon ng humble heart? Nagbabago ba tayo o paulit-ulit na lang po sa sa mga ginagawa po natin, no? So natutunan po natin na kung ang pagsisisi po natin, kung ang repentance natin ay totoo, dapat ay may pagbabago. Dapat nakikita to sa buhay natin dahil ang Panginoon naman po ay kung tayo ay lalapit po sa Kanya, siya naman ay nakikinig, nagpapatawad at nagre-restore. So baka po ngayong araw na to, kung meron sa atin na siguro lahat naman po tayo nakaka-relate. Siguro ito yung time na binigay sa atin ng Panginoon na natuto po tayo sa salita po niya. Para tayo ay tunay po na bumalik po sa Panginoon at tunay na magsisi po, no. Kaya po yung pamagat po natin uli, sabihin ko po ulit sa inyo, ang Diyos ay nangangako ng pagpapala sa mga taos pusong nagsisisi. God promises blessings to those who repent sincerely. So kung tayo po ay naghangad ng biyaya po ng Panginoon, at kung tayo ay merong kasalanan pa na hindi pa na hihingi ng tawad sa Panginoon, ay pagsisiyan na po natin. At nawa ay makita po sa buhay po natin na tayo po ay binago po ng ating Panginoong Jesus, no? At yun lang po. Salamat po sa salita po ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray na po. Tayo po lahat ay tumayo. O Diyos aming Ama, Diyos na dakila, makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po, Panginoon, sa inyo pong salita na buhay, nangungusap, Panginoon, at nagbabago. Salamat po, Panginoon, dahil natutunan po namin kung kami po ay merong taos puso, mapagpakumbaba, Panginoon, na pagsisisi, tunay na pagtalikod sa kasalanan, at isik ka po, Panginoon, hanapin ka. Ikaw po, Panginoon, ay nagbibigay po ng pagpapala. Ikaw po ay nagbibigay ng pagpapatawad po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil po nakita po namin sa mga halimbawa namin na kung paano mo po, Panginoon, pinagpala, Panginoon, yung mga lingkod mo po, Panginoon, mga ambayan mo, nung sila po ay nagpakumbaba, nagsisi, at talagang hinanap ka, Panginoon, nila. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po, Diyos, ay tunay po, Panginoon, na justice po, Ama. Salamat po, Panginoon, dahil kung kami po ay nagkakasala, ikaw po ay nagpaparusa. Kung hindi po kami tatalikod po roon, dahil po ito yung nagpapakita, Panginoon, na ikaw po ay banal, ikaw po ay matuwid, ayaw mo po, Panginoon, galit ka po sa kasalanan.
Tulungan po kami, paalalahanan po kami kung meron po sa amin dito, Panginoon, na meron pang kasalanan na tinatago po, Panginoon, na hindi pa napagsisisihan, ay isuko po namin ito sa inyo. Siguro po kaya hindi nyo kami pinagpapala dahil po meron po talaga kaming mga kasalanan pa po na itatago po, Ama. Tulungan mo po kami, sabi naman po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us sins and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pangako po, Ama, sa amin. At tulungan mo po kami sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano po, Ama, sa araw-araw. Makita po ito sa amin. Makita po, Panginoon, sa buhay po namin yung tunay po na iniligtas mo na po, Panginoon, sa kapahamakan. Nang sa gayon, Panginoon, yung mga taong wala pa po sa iyo, wala pa pong Kristo sa puso, sila po ay makakilala rin po, Panginoon, sa inyo. Makita po sa buhay po namin po talaga. At ikaw din po ang magpala po sa amin sa pagpuputuloy po namin gawain sa aming pong prayer time. At ikaw pa rin po ang mataas at malugod po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagihin natin yung ating prayer time. At yung po mga ibang prayer request, ilalagay po sa ating pong screen. At habang nagpi-play, pagkatapos nyo mag-prayer, yung kapartner ninyo, tapos ipag-pray nyo yung mga prayer request natin. At yung pong mga kapatiran sa Kuwait, magkaroon po kayong prayer time.